Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ito nga pala, mag-a-update ako sa inyo about sa pagpunta ng nanay ko dito sa Pilipinas. Dahil gusto nyo, di ba, magkaroon kami ng bonding moment dito sa Philippines. Gusto ko din naman yun. So initially, ang plan talaga is pupunta siya ng Pilipinas next year talaga. Dahil ang pinaka-kino-consider namin is yung health niya. Dahil nga di ba, ang nanay ko is nagkaroon ng COVID and humina yung immune system niya. And yung recovery period niya is matagal. So kung makikita nyo doon sa may video namin na nagyakapan kami, actually, naiya siyang lumapit sa akin. Naiya siyang magpakita kasi nga, parang medyo tumanda yata yung itsura niya nang biglaan dahil sa sakit. Kaya pala yung sinasabi niya habang magkayakap kami, sabi niya, diba, parang sabi niya, tumanda ba ako? Umuo lang ako kasi hindi ko naintindihan. Ang sinasabi ko sa kanya, yes, namumukhahan kita. Yun yung feeling ko sinasabi niya kung naalala ko siya. Ayun pala sinasabi niya na, tumanda ba ako? Parang ganon. But anyways, nung pinakita niya sa akin yung pictures niya, yung mga ilang months ago, bago yung nakita kami, medyo mas may laman-laman ng nanay ko at hindi ganong parang yung puti ng buhok niya, konti lang. Yun yung isa sa pinaka-kino-consider namin. Bakit next year? Lalo pa, alam niyo naman, pag mga bare months, maraming mga kumakalat na mga viral na sakit, diba? So, dahil sa weather na rin. So, isa yun sa iniingatan. So, apparently, almost 2 days hindi nakapag-message ang nanay ko sa akin dahil may sakit siya. Pero medyo nag-alala ako. So, ang ginawa ko is minessage ko yung pinsan ko. Tapos, ang nangyari, ang nanay ko pala nung dinala sa ospital nung kailan lang is nakalimutan niya yung cellphone niya. So, pagbalik niya, nakita niya yung mga messages ko at nag-message siya kagad sa akin na huwag akong mag-alala, okay na siya ulit. So, ayun, Lods, ang isa sa nakakalungkot na part kasi na tanggap ko naman na sana na next year na siya pupunta. Yung producer ng Mother Spring Day, yung episode na napanood nyo, pupunta dito and meron silang pinroduce na concert yata dito sa Pilipinas. So, K-pop group yun. So, ngayon, sinasama niya pala yung nanay ko kasi sobrang ganda na nangyari sa episode nila, natuwa yung mga tao, marami pa mga side stories na lumabas nga daw doon. Parang dito rin sa Pilipinas. So, sinasama niya yung nanay ko hindi pumayag kasi nga, busy daw siya, ganito, ganyan. And also, yung health issues nga, diba? So, ngayon, binanggit ko kanina sa kanya yun. Sabi ko, ma, sabi ni Mr. Park, ano daw, sinasama ka daw niya. Ba't di ka pumayag? Sinabi niya yung totoong dahilan sa akin. Na ang totoong dahilan pala is, lagpas 1 buwan yung naging leave niya, tapos binigyan pa siya ng continuation ng leave kasi nagkaroon ng holiday. May holiday kasi sa Korea na yung parang naghahanda sila ng mga malalagkit na rice cake, ganun. Ang isa pa daw naging problema, siyempre nawala siya. Siguro yung may-ari, siya yung lagi nagluluto. Kasi cook ang nanay ko Nasugatan pa daw sa kamay yung may-ari. So kailangan daw siya doon sa restaurant na yun. And natutuwa naman ako na nagiging proud ako sa nanay ko. Kasi same kami na mentality na hindi pwedeng laging pakabig ka doon sa boss mo. Yes, mas angat siya sa buhay, pero syempre may negosyo siya at ikaw yung isa sa inaasahan niya. Huwag mo siyang bibitinin, di ba? Huwag mong bibitinin yung boss mo. Ganun. Ako may ganun akong attitude lalo pag maayos ang boss sa akin. Kahit na nga hindi maayos ayaw ko silang binibitin sa trabaho na magkakaproblema sila or mapapaya sila. So ang ginawa ng nanay ko is, sabi niya hindi ako pwedeng umalis dahil nga dun. Natuwa naman ako at naging proud ako sa kanya. Yun lang, nakakalungkot lang. May chance pala ulit na makapunta siya kagad dito at magkita kami. Pero hindi niya ginrab yung opportunity. So ngayon, mag-isa siya doon sa bahay. Same lang din sa akin. Dahil ngayon, wala yung family ko. Dahil birthday ng biyenan ko at kailangan niya lang pumunta sa province. Hindi ako pwedeng sumama. Dahil yung mga petsa na to is very crucial sa trabaho ko. Anytime na ipatawag, kahit na kauwi ko lang galing sa trabaho, kailangan kong bumalik doon. So kaya nandito lang ako within the area. Okay, so hindi ako sumama sa pamilya ko. So mag-isa siya, mag-isa ako. Nag-uusap lang kami. Pero sinabi ko sa kanya, Lods, na, alam mo ba, ang daming nag-aabang na dumating ka dito. May mga nag-o-offer pa ng pag dumating nanay mo rito, dalhin namin sa resort namin libre na, ganyan. May mga nagsasabi na, kumain kayo sa restaurant namin. Pagka dumating yung mama mo, libre lahat, on the house lahat. Marami nagaganon ma. Natuwa naman siya. At ang sabi niya, wala daw problema yung pagpunta nga niya next year. Tutulungan daw niya ako. Sabihan ko daw yung mga fans ko na, fans namin, hindi ko naman fans namin na magantay lang sila ng konti. Next year pupunta daw siya. So mga Lods, yun yung update about sa pagpunta ng nanay ko dito. Pero syempre, kahit na alam kong ganyan yung sitwasyon namin, I'm still hoping na baka bigla may mangyari ulit na maganda na this coming December, lalo sa birthday ko and holidays, is makasama ko siya. Malay natin, di ba? Hindi natin masabi. But anyways mga Lods, sana nag-enjoy kayo sa konting kwento at update ko na to. Thank you!